Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tignan natin kung ano yung mga messages and energies surrounding you this week. First card ninyo is your current energy, which is the Lovers. What to embrace. We have the Nine of Swords. What to avoid. We have Five of Cups. Ano naman yung accomplishment ninyo this week? We have the Hanged Man. Blessings and opportunities that might come your way. Napakaganda. We have the Ace of Cups and we have the Magician. Ang obstacle ninyo is the Hermit. Ang advice ng Spirit, we have the Eight of Pentacles and we have the Three of Cups. Ayan. So, yung theme ninyo for the week is Hierophant. Ayan. So, since meron tayong celebration, meron tayong lovers, pwede ng iba sa inyo rito, baka kayo ay ikakasal, no? Baka kayo ay magpapakasal. Kung hindi man, baka kayo ay mayroong a-attendang kasalan, no? Baka kayo ay naimbitahan sa isang kasalan. Kaya, maaaring yun ang pagkakaabalahan ninyo, no? Around this week. Ang iba din sa inyo dito, maybe you are going to focus on learning, education, ganun. Baka meron kayong inaaral or meron kayong gustong aralin or maybe meron kayong something that you are curious about, no? Baka merong ganun. Yung bang interesado ka, diba? Interesado ka para sa isang bagay, kaya gusto mong aralin at gusto mong matutunan, no? So, pwedeng merong ganong ganap ang iba sa inyo rito. And maybe that is what you are going to, look after around this week. And isa pa, maaari din ang iba sa inyo dito, Leo, is going to siguro ang iba sa inyo dito, baka kayo ay nag-aaral, baka kayo ay nagre-research, ganon. Kasi, maaring isa ka, or ang trabaho mo, or ang ginagawa mo, maaring isa kang taong nag-i-impart ng inyong wisdom, ng inyong knowledge. So, kaya patuloy kang nag-aaral, patuloy kang nagre-research, kasi gusto mo na lagi kang merong bagong maidadagdag, no, sa mga advices na binibigay ninyo sa mga taong humihingi ng inyong advice, no? So, pwedeng ganun ang ganap. So, your first card, which is your current energy, is the Lovers, Leo. So, most likely, ang iba sa inyo rito, talagang baka kayo ay papunta sa pag-level up, no, ng inyong commitment in marriage. Pwedeng may kasalan talagang magaganap dito. Pwedeng ikaw, no? Or pwedeng ang iba sa inyo rito papasok pa lang sa isang love and romantic relationship. Possible din na for some of you, kung hindi man kayo ikakasal, hindi man kayo papasok sa love and romantic relationship, so baka kayo ay nasa existing relationship na, but siguro mas magiging closer, mas magiging strong yung inyong relationship, no? Sa ngayon, baka yun ang pinag-uusapan ninyo, baka nag-iisip kayo about, nagdi-discuss siguro kayo about relationship goals, maaring ganon. At nag-uusap din siguro kayo how you are going to strengthen your relationship, yung mga ganon ba, no? At yung dapat ninyong embrace sa ngayon is the Nine of Swords energy. Ang iba sa inyo, no, siguro kayo ay nalulungkot, no? Five of Cups then is lungkot, no? This is sadness, this is lungkot.
And this is in what to avoid energy. Ito naman yung dapat ninyong i-embrace. So feeling ko dito, since ang iba sa inyo rito siguro is experiencing sadness, frustration, dissatisfaction in life, mga ganon, may mga panghihinayang, maraming regrets, no? Siguro maraming what ifs, siguro na naiisip ang iba sa inyo rito. So that is causing you stress, no? Maybe hindi nakakatulog ang iba, pwedeng related yan dito, no, sa the lover's energy. Baka yung kinai-stressan ninyo, baka nag-overthink kayo about the marriage, ang iba sa inyo na ikakasal, no? Baka you are overthinking about relationships ninyo, maaring ganun ang sitwasyon dito, no? At ang dapat ninyong i-embrace dito is the opportunity to confront, no, your fear, to confront your worries, 'di ba? Para malaman ninyo anong pinanggagalingan nito, para madiskubre ninyo kung saan nanggagaling, 'di ba? Anong source, no, ng worry mo? Ano yung nagpapa-worry sa iyo? Anong tumatakot sa iyo, 'di ba? Para nang sa gayon mahanap ninyo yung solusyon, no? Maisip ninyo kung paano ninyo susolusyunan ito. Kasi pupuwede rin ng iba sa inyo dito, 'di ba? Takot, no, about something, sobrang nagwo-worry, nai-stress na kayo, 'di ba? In order for you to move forward, no, from that situation, move on from that situation, you need to know kung saan ang gagaling ito, 'di ba? Kaya 'yun ang wag ninyong takbuhan, no, wag ninyong iwasan, bagkus embrace it and find out, 'di ba? Kung bakit kayo nagwo-worry, bakit kayo nagiging anxious, bakit kayo natatakot, 'di ba? Para na ma-solve ninyo 'yon. So yung what to avoid energy is the Five of Cups. Ayan. So sadness, stress, 'di ba? Maraming panghihinayang. 'Yun ang mga maaaring nararamdaman ng iba sa inyo dito, Leo. And sana, no, ito yung iwasan ninyo, yung mag-dwell on kayo dito sa negative energy na ito. Kasi there is so much more out there, no? Sa inyong paligid, Leo. There are so many opportunities, there are so many possibilities out there na pwede ninyong matake advantage, pero siguro, 'di ba, nahihirapan kayong tignan 'yun kasi mas pinipili ninyong malungkot, mas pinipili ninyong i-embrace yung regrets, yung panghihinayang, 'di ba? Maaaring hindi ninyo nare-recognize na you have a lot of blessings, no? Na nandiyan dyan sa buhay mo. Marami din ang binigay, no, na magagandang bagay, no, ang universe sa iyo at maaaring hindi yun ang napapansin mo. Bagkus na mas tumatambay ka doon sa kung ano yung ikinakalungkot mo, no? So sana yun ang iwasan ninyo, yung tambayan ninyo kung ano yung problema, tambayan ninyo kung ano yung mga kulang sa'yo, 'di ba? Sana maiwasan ninyo 'yon and instead embrace and appreciate whatever you have in your life, no? So mas magandang mag-focus kayo sa kung ano ang meron kayo, 'yun ang pagyamanin ninyo, 'yun ang i-enjoy ninyo rather than thinking of what you don't have, 'di ba? So accomplishment ninyo is Hiedeman energy. Ito yung kailangan ninyo sa ngayon, no? Mag-step back muna kayo sa kung anong pinagkakaabalahan ninyo, step back muna kayo sa worldly things, 'di ba? Na iniisip at pinagkakaabalahan ninyo, 'di ba? So, take time, no? Take time to reflect, take time to um take time na makapagpahinga, makapag-relax, makapagnilay-nilay, makapagmuni-muni muna kayo, 'di ba? So dun muna kayo sa ano na 'yan. Dun muna kayo sa sitwasyon na 'yan, mag-focus. Okay? So yun, kasi there could be new inspiration, there could be new perspective, no, that may arise dito, 'di ba? So, yung blessings and opportunities that might come your way is beautiful, no? We have the Magician, this is a new beginning energy, and we have the Ace of Cups, which is a new beginning energy. So, binibigyan kayo rito ng
pagkakataon, 'di ba, na ma-enjoy ninyo yung mga biyaya, no? Marami pang biyaya, marami pang blessings ang ibibigay sa iyo ng universe, no? At iba-iba 'to, puwedeng material na bagay, puwedeng love, puwedeng understanding, 'di ba? Puwedeng enlightenment. So, it could be anything, but ang ibibigay sa inyo dito ng universe kung ano yung kailangan ninyo, no? Hindi necessarily na kung ano yung gusto mo, but ibibigay sa iyo kung ano ang kailangan mo sa ngayon. So, which is really a huge blessing, 'di ba? Kasi kung ano yung needs mo, that will be met, no? That will be provided to you. So, yun, depende sa inyong sitwasyon, but kung ano yung kailangan mo, expect that yun ang ibibigay sa iyo ng universe. And it's not only good for you, no? Hindi lang 'yon para sa iyo, no? It will come in abundance, I mean, it will come in abundance para na makapag-share ka din sa iba, you know? So, sa Ace of Cups din, ano, this could be love, no? This could be money, this could be enlightenment, this could be understanding, it could be anything, no, na ibibigay sa iyo. At ito rin yung bagay na pagmumulan, no? This is also something na pagmumulan, or dito kayo magsisimula ng bagong buhay, dito kayo magsisimula ng bagong chapter sa buhay mo. All right? So we have the magician energy. Magician is a new beginning energy, and dito magsisimula ka na, no? Tatayo ka na, magsisimula ka na ng bagong buhay, no? Kasi handa ka na rin dito, no? Yung tools na kakailanganin mo para mag-move forward ka sa buhay, para umalagwa ka sa buhay, umasenso, ay nandito na, no, sa inyong harapan. At yan ay gagamitin mo na, no, para na ma-achieve mo kung ano man ang mga bagay na gusto mong ma-achieve. Alright? So, we also have the Hermit, no? Ito yung obstacle ninyo. This is the challenge na po pwedeng ma-encounter ninyo, no? Yung pagpapahinga, yung pagninilay-nilay, yung pagre-reflect, no? Maaaring ang iba sa inyo hindi ninyo masusustain, no? Yung gagawin ninyong 'yan, maaaring makakapagsimula ka, makakapag-relax, pero parang may iistorbo din sa iyo, eh, no? 'Yan ang napi-pick up ko dito. Parang hindi mo rin 'yan, kunyari, nagme-meditate kayo, you know, parang oo, makakapagsimula ka mag-meditate pero hindi mo rin matatapos. Parang gano'n, kasi someone is going to call you, someone is going to talk to you, yung mga gano'n ba, merong iistorbo sa'yo. So, yun ang napipick up ko dito. But, hopefully, kasi sa accomplishment area, meron kang hangman, so meron ka ding time na makakapag-reflect somehow. Pero yun nga lang, no, hindi mo makukuha yung parang hindi mo siya matatapos at hindi ka makakapag-focus, no, eventually. Parang maganda kasi makakapagsimula ka, pero siguro yung goal mo, let's say for example, gusto mong mag-meditate, no, mag-meditate ng let's say 1 hour, 'di ba? So parang hindi mo siya matatapos in 1 hour, parang gano'n. Kasi nga, ayun, maaaring merong mag-istorbo sa'yo. So, yung advice ninyo is Eight of Pentacles and Three of Cups. So, feeling ko dito, meron ditong celebration, no, na gagawin. Aside from kasalan na pupuntahan ninyo, or kasalan na nagaganapin, maaari din, no, na meron ditong reunion, or meron din ditong mga birthdays, other celebrations na magaganap, and probably din, meron kayong mga accomplishments or achievements sa trabaho. Pwede rin na may promotion dito na maibibigay sa'yo, baka kayo mapopromote kung kayo nagtatrabaho, or baka may bibigay sa yung extra bonus, may bibigay sa'yo na extra benefit, no? And maybe that is something, no, that you are going to celebrate, no? So, congrats sa'yo. So, tignan natin kung ano yung final message ni Leo. Final message po ni Leo ay Capricorn, Taurus, and Virgo. So, siguro you are dealing with earth signs, no? Maaaring may mga tao dito sa paligid ninyo na
Capricorn, Taurus, or Virgo na you are dealing with, pwedeng ito yung mga tao sa paligid mo na very supportive of you, or sila yung makakatulong sa'yo, sila yung magbibigay ng opportunity sa'yo, or baka isa dito, no, baka yung jowa ninyo, yung boyfriend ninyo or girlfriend ninyo or yung asawa ninyo or papakasalan ninyo, 'di ba? Maaaring isa siyang Capricorn or Taurus or Virgo. Or po pwede rin, no, na talagang yung earth signs, no, nasa kanyang natal chart. Kaya talagang very strong ang energy na lumabas dito sa reading ninyo. So, good luck po. Thank you for watching Love and Light. Namaste.